Good day, Sir Mark. Bago ko umpisahan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, ay nais ko lamang muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Lalong-lalo na sa iyo, Sir Mark. Tawagin niyo na lang ako sa aking pagkakakilanlang Dado. Diyos Dado kasi talaga ang pangalan ko at Dado ang tawag sa akin ng mga kakilala ko. 45 taong gulang na ako at kasalukuyang nandito sa siyudad ng Maynila para makipagsapalaran pa rin sa buhay. Tubong probinsya ako at nagtatrabaho bilang isang sikyo. Matagal na panahon na ang lumipas. Kaya naman nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay kong karanasan na hindi ko malilimutan noong unang beses kong makapasok bilang isang sikyo sa siyudad. Nangyari ang karanasan kong ito noong bagong salta pa lamang ako sa lugar ng Maynila. Dahil sa maliit lang ang sahod ng pagiging sikyo sa probinsya at hindi ito sapat para sa pamilya ko, ay mas pinili kong makipagsapalaran sa siyudad kahit na alam kong walang kasiguraduhan kung may mapapasukan agad ako. Lakas ng loob lang ang tangan ko para kumita ng malaki-laking pera. Nang sa ganun ay maibigay ko ang pangangailangan ng pamilya ko. May 3 anak na kasi ako at asawang umaasa sa akin. Siyempre dahil ako ang padre di pamilya, ay kailangan ko magbanat ng buto para matupad ang mga pangarap ko para sa ikabubuti ng pamilya ko. Kaya naman kahit malayo ako sa pamilya ko ay sinuong ko ito. Mag-isa akong nagtungo sa siyudad. Nang makarating ako ay agad akong naghanap ng mapapasukan kong trabaho. Hindi naging biro ang paghahanap ko ng trabaho dahil wala naman akong kakilala na pwede kong malapitan at mahingian ng tulong para makapasok kaagad ng trabaho. Halos 1 linggo din akong nagpalaboy sa Maynila para maghanap ng mapapasukan at natutulog lang ako sa kung saan-saan. Madalas ay sa simbahan ng Quiapo ako nagpapalipas ng oras kapag pagod na ako sa pag-iikot at paghahanap. Bagaman na panghihinaan ako ng loob at nakakaramdam ng matinding pagod, ay pinagdarasal ko na lamang ito sa puong may kapal. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na makakahanap din ng trabaho noon. Doon ko nga napatunayan na kahit may pinag-aralan ka, ay mahirap pa rin palang makapasok ng trabaho sa syudad, lalo na kung wala kang kakilala. Kahit na kumpleto naman ako ng requirements, ay hindi ko alam kung bakit hindi ako matanggap-tanggap sa mga ina-applyan ko. Hanggang sa mabuti na lang at may naging kakilala ako na siyang tumulong sa akin. Nagpakilala itong Mang Dani. Katulad ko ay isa rin siyang probinsyano. Matagal na umano siya sa syudad at sinabi niyang ganoon talaga ang kalakaran sa syudad. Kailangan doble-doble ang diskarteng meron ka. Laking pasasalamat ko sa kanya dahil tinulungan niya akong makapasok kaagad bilang isang sikyo sa isang may kalakihang apartment sa may monumento. Apartment umano yon ng amo niya at kailangan nito ng magbabantay. Madalas daw kasing may nakakapasok na mga tagalabas at nag-iingay roon. Nakakabulabog ng mga nakatira doon ng mga ito. Basta ba ay lakasan mo lang ang loob mo at tiyak namang magtatagal ka doon. Meron ka na ring matutulugan at libre na ang pagkain mo. O kung gusto mo ay mag-uwian ka dito. Malayo-layo lang ang uuwian mo. Wika pa ni Mang Dani sa akin. Nako, maraming salamat talaga Mang Dani. Pero kapag maayos naman doon ay siguro doon na lang ako mamamalagi para makapag-ipon din ako ng pera para sa pamilya ko. Dadalaw-dalaw na lang ako dito. Wika ko. Dahil tumagal din ako ng ilang araw sa kanila at napakaayos at ganda ng pakikitungo ng pamilya niya sa akin. Ano ka ba? Walang problema at tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan at magkabaro dito. Basta't kung may kailangan ka ay huwag kang mahihiyang lumapit sa akin.
Nakangiti nitong sabi at tinapik pa ako sa balikat. Wari ko nooy nagdilang anghel si Mang Dani sa akin at makalipas lang ang ilang araw ay nakapasok na nga ako ng trabaho sa apartamento ng kanyang amo. Malaki, malawak at nasa 5 palapag ito na hindi ko na mabilang kung ilang unit ang meron sa dami. Ngunit kahit na ganun ito kalaki ay tahimik naman ito. Walang mga taong palakad-lakad sa labas at walang nag-iingay. Isa din kasi yun sa patakaran doon na bawal ang maingay sa loob. At kung may bisita man ay dapat nasa loob lang ito ng unit mo. At hindi pwedeng palakad-lakad sa labas. Dahil kung hindi ay kailangan ko itong sitahin at pagsabihan. Kapag ayaw naman makinig, ay malaki ang karapatan ko na palabasin ito. Kaya naman tanging tunog ng mga sasakyan sa labas lang ang maririnig mo kapag nasa pasilyo ka at mangilan-ngilang mga ingay ng tao sa labas na dumadaan. Pero kapag wala naman ay aakalain mong abandonado ito dahil tahimik lang ang mga taong naninirahan doon. Magiliw at mababait din naman ang mga nangungupahan doon. Walang pasaway kaya wala akong problema sa pagbabantay sa umaga. Subalit sa pagsapit ng gabi, kung gaano katahimik sa umaga ay doble naman ito sa gabi. Pero ganun naman talaga at dapat na akong masanay. Sa isang gabi ay 2 beses ako kung mag-ikot sa buong apartamento. Pagsapit ng alas 10 at alas 3 ng umaga. 2 naman kaming nagsasalitan sa pagbabantay doon. Ako ang panggabi at si Jose ang pang-umaga. Pero minsan ay nagsasalitan kami ng oras. Minsan naman ay nagsasama kami. Wala namang kaso yun sa amo namin. Basta ba ang importante ay magampanan namin ng maayos ang pagbabantay. Makailang ulit na umano kasi ang nagrereklamo ang mga nakatira doon na may mga nag-iingay at nang iistorbo sa kanila tuwing sasapit ang gabi at katahimikan sa umaga. Nagbanta pa nga ang mga ito na kapag hindi agad masolusyonan ng may-ari ang problema nila, ay lilipat na lamang ang mga ito ng matitirahan. Mabuti na lang at may CQ na dito. Nang sa ganun ay mapanatag na kami dito. Wika ng isa sa mga nangungupahan doon habang naglalakad ang mga ito papalabas. Oo nga, dapat dati pa sila kumuha para hindi na nag-alisan yung iba dito. Wika pa ng isa nitong kausap. Sino ba naman ang hindi matatakot kung halos gibain na ang pinto mo at gustong pasukin ang unit mo? Nakakatakot talaga. Nang tuluyan na silang nakalabas, ay hindi ko na narinig pa ang iba nilang pinag-usapan. Sa isip-isip ko noon, grabe pala talaga ang mga nararanasan nilang pang-iistorbo ng mga tagalabas. Subalit lumipas na lang ang ilang buwang pagtatrabaho ko doon, ay wala naman akong napansin na kakaiba. Ni wala ngang tagalabas ang nagtatangkang pumasok sa loob ng apartamento. At kapag may nagtatanong kung may bakante pa ba ay diretso ito sa katiwalang nakatira lang sa tapat. Taliwas sa mga sinasabi ng mga naninirahan doon, ay wala naman akong napapansing kakaiba. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwang tahimik na pagbabantay ko doon, ay nag-umpisa na ang mga kakatuwang nararamdaman ko. Isang araw nun, ay nadistino ako sa panggabi. Gaya ng parati kong ginagawa, ay alas 5 pa lang ng hapon nagagayak na ako sa sarili ko para pagdating ng alas 6 ay papalitan ko na si Jose sa pagbabantay niya. Matapos kong mag-ayos at makakain ay nagtungo na ako sa pwesto namin ni Jose. Doon ay naabutan ko nga siyang nagbabantay habang nakikinig ng radyo. Ang aga mo ata pare. Anito nang makita ako. Nababagot kasi ako sa sleeping quarter kaya inagahan ko na ang pagpunta dito. Kamusta naman ba ang pagbabantay mo? Saad ko.
at tumabi ng upo sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras at nagpaalam na sa akin si Jose. Dahil mag-aalas 8 na ng gabi. Alas 8 pa talaga ang palitan namin at hanggang alas 8 din ako ng umaga magbabantay. Nang magdakong alas 10 na ng gabi, ay nag-umpisa na akong mag-ikot sa buong apartamento. Tahimik na ang buong paligid at mangilan-ngilang ingay na lamang ang naririnig ko. Habang papaakyat ako sa ikalimang palapag kung nasaan ang mga bakante pang unit, ay nakarinig ako ng ingay na para bang may mga batang nagtatakbuhan. Sa isip-isip ko nun ay baka may mga batang naglalaro doon ng 10 oras na ng gabi. Napapailing na lang ako nagmadaling maglakad patungo kung saan ko narinig ang mga boses ng batang nagtatawanan. At nakakarinig pa ako ng mga nagtatakbuhan. Habang papalapit na ako sa mga boses, naririnig ko ay mas lalo pang lumalakas ang mga ito na para bang nagsisigawan na at may kinatatakutan. Kaya naman napatakbo na ako sa pasilyo ng ikalimang palapag at tinanong kung may mga bata ba talaga doon. "Sino yan? May tao ba dyan? Hindi ba bawal kayo dito?" Malakas na sabi ko na halos umalingaw-ngaw sa buong pasilyo at gamit ang flashlight ko ay inilawan ko ang paligid kung may tao ba. Pero lumipas na lang ang ilang segundo ay tila ba bigla na lang nawala ang mga ingay na naririnig ko. Napalitan ito ng katahimikan at tanging tunog ng yapak at paghinga ko na nga lang ang naririnig ko. Saglit ko pang hinanap ang mga narinig kong ingay ng mga bata at baka nagtago lang ang mga ito. "Lumabas na kayo mga bata at 10 oras na ng gabi. Umuwi na kayo." Malakas na sambit ko na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ilang sandali naman ay nakita kong nagbukas ang pinto ng isang unit na may nakatira at lumabas ang isang babae na may dalang basura. "May hinahanap kayo, kuya?" Tanong nito na bakas sa mukha ang pagtataka. "Ah, nag-iikot lang ma'am. May mga ingay kasi akong naririnig dito." Tugon ko. "Ingay? Wala namang nag-iingay dito, kuya. Saka ilang unit lang kami dito." Wika pa nito. "Ganun po ba, ma'am? Magtatapon po ba kayo ng basura? Ako na po ang magbababa." Presenta ko at hindi ko na pinahaba pa ang usapan namin dahil ayokong makaramdam ng takot ang babaeng kausap ko. Matapos nitong magpasalamat ay pumasok naman ulit ito sa unit niya. Saglit ko pang inantay kung may mga bata bang maglalabasan sa ibang unit pero wala talaga. Nagpasya na lamang ako nang ituloy ang pag-iikot. Sa pag-iikot ko nga ay sa hindi malamang dahilan, nakakaramdam ako ng kilabot at nagtatayuan ang mga balahibo ko. Sa tinagal ng pagbabantay ko roon, ay noon lamang ako nakaramdam ng ganun na para bang may nakasunod sa akin at nagmamasid sa ginagawa ko. Kahit na kinikilabutan ay nilakasan ko pa rin ang loob ko hanggang sa matapos akong makapag-ikot. Magmula ng gabing yun sa tuwing umiikot ako sa buong apartamento ay ramdam ko talagang hindi ako nag-iisa at may kakaiba akong presensyang nararamdaman na nagpapataas ng mga balahibo ko. Hanggang sa minsan ay may mangilan-ngilang tenant ang tumatawag sa akin at nagrereklamong maingay umano sa pasilyo na nasa tapat nila. May mga batang naglalaro at ang iba sa mga ito ay nangangatok pa. Sa tuwing pinupuntahan ko naman ang nasabing palapag, ay wala naman akong nakikita at naaabutan. Magmula rin noon ay parati na lang akong nananaginip ng nakakatakot. Halos maligo na ako sa pawis sa tuwing magigising ako. At ang hinding-hindi ko makakalimutang pangyayari
ay nang minsang umikot ako sa apartamento ng dakong 3:00 ng madaling araw. Minamadali ko na ang pag-iikot ko ng mga sandaling yun dahil batid kong may kakatwa na naman akong nararamdaman. Nang malapit na ako sa 5 palapag, ay bigla na lang bumigat ang pakiramdam ko. At pinagpapawisan na naman ako, gayong malamig naman. At para bang ang bigat ihakbang ng mga paa ko. Gaya ng nakagawian ko ay pinagsawalang bahala ko na lamang ito dahil kailangan kong gawin ang trabaho ko. Pero sa totoo lang, ay nilulukuban na ako ng takot sa hindi malamang dahilan. Nang nasa dulo na ako ng hagdanan kung saan tanaw ko na ang pasilyo ng 5 palapag, ay natigilan ako. Dahil sa nakita kong kahit ng pasa hanggang ngayon, ay nagdodulot pa rin talaga ng kilabot at takot sa akin. Sa maniwala man kayo o hindi ay nakita ko ang isang matandang babaeng gumagapang ng marahan sa pasilyo. At sa tuwing natatapat ito sa mga pinto, ay malakas niya yung kinakatok na parabang nang hihingi ito ng tulong. Naistatwa talaga ako sa kinatatayuan ko dahil patungo sa akin ang paggapang nito. Lalo na nang marinig ko ang kakaibang tunog na nililikha nito. Rinig na rinig ko kasi na parabang hirap na itong huminga at naghihingalo na. Hindi ko na tinangkapang lapitan ito dahil alam kong hindi ito tao. Sa kadahilan ng puti na ang kabuuan ng mga mata nito at halos mabali na ang kanyang ulong nakatingala. Grabing takot talaga ang naramdaman ko ng mga sandaling yon at halos maihina ko sa salawal ko, lalo na nang bigla itong tumingin sa gawi ko. At sa isang kurap lang ng mga mata ko ay mabilis itong gumapang. Habang nanlilisik ang mga mata at naririnig ko pa ang mga tunog ng mga buto nito sa katawan. Halos magkandara pa ako sa pagtakbo pababa ng hagdanan. At mabilis pa sa 4:00 kumaripas ng takbo. Bagaman takot na takot ako ay iniiwasan kong makalikha ng ingay dahil alam kong may mga tulog na ng mga oras na yon. Kahit na hindi ako matatakutin, ay talagang nagdulot yun ng kakaibang trauma sa akin na sa tuwing naaalala ko yun ay kinikilabutan pa rin ako. Mabuti na lang at maayos akong nakabalik sa pwesto namin ni Jose. Matapos nga ang gabing yun ay napagpasyahan kong maghanap na ng malilipatang trabaho. Hindi lang pala mga kawatan at masasamang loob ang makakasalamuha ko sa apartamentong yun, kundi maging ang mga ligaw na kaluluwa din na hindi matahimik. Nang sabihin ko nga kay Jose ang karanasan ko, ay tinawanan niya lang ako at sinabing yun ang dahilan kung bakit hindi siya nag-iikot kapag siya ang nakatoka sa panggabi. Minsan na rin siyang nakaranas ng mga kababalaghan sa binabantayan namin. Kaya naman iniiwasan niyang magawi sa 5 palapag sa tuwing sasapit na ang gabi. Ayon pa rito, ay sa tahimik ba naman ng apartment na binabantayan namin, ay tiyak marami na ang mga kaluluwang naliligaw doon at nanirahan. Wala pa naman umanong namatay doon, kaya tiyak niyang mga ligaw lang yun. Sinabihan niya pa akong iwasan ko na lang mag-ikot kapag ako ang nakatoka sa gabi. Basta't siguraduhin ko lang na bantayang maigi ang unang palapag. Dahil sa sinabi niyang yon, ay nagdalawang isip na akong umalis at pinagtiyagaan ko na lang muna ang trabaho kong yon. Hanggang sa nakaipon ako ng sapat na pera at makahanap ng malilipatan kong trabaho. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, Sir Mark. Maraming salamat sa inyong mga tagapakinig at pagpapaunlak na maibahagi itong kwento ko sa inyong YouTube channel. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo.
Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa channel, sana po ay makapag-subscribe na po kayo. Huwag nyo rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa mga susunod pong kwento mga kasandata. Maraming salamat po sa inyong lahat.